Sa isang panayam kay Mel Gibson ni Joe Rogan, ay ipinahayag nito na ang kapapahan ay ang Antikristo. Bakit sa kabuuan ay tinanggap ngayon ng Kristyanismo ang ecological conversion? Ito ay ang pagsamba sa kalikasan. Ito ba'y patunay na tayo ay nabubuhay na ngayon sa mga huling panahon? Maligayang pagdating mga mahal na kaibigan dito sa VTD Media Ministry. Maaari po bang pakilike at pakisubscribe sa lahat ang napapanahong video ito? Ang kadiliman ba ay maaring makisama sa liwanag o ang kabutihan sa masama? Maari bang mahaluan ng paganong pagsamba ang Kristyanismo sa pamamagitan ng mga inukit na larawan sa mga kahoy? Sa 2 Korinto, Kabanata 6, talatang 14, huwag kayong makisama sa mga ito, sa mga di sumasampalataya na para bang kaparihon ninyo sila. Maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Si Joe Rogan at Mel Gibson ay tinalakay kung ano ang nakakaiba kung saan ang isang syudad ay may malayang bansa sa loob nito. Ang Vatican City ay ang pinakamaliit na isang malayang bansa dito sa mundo, na sinabi ng propesiya sa Biblia na ito ay ang maliit na sungay. Bakit nasabi na ang Vatican ay ang pinakamaliit na bansa sa mundo? Hindi ka ba nagtataka kung bakit ito tinawag sa propesiya na maliit na sungay? Yes, well, several years ago, Pope Francis issued a document called Laudato Si, and it's about the environment and preserving the environment. And it sort of led up to this meeting in Rome of the Pope and bishops and cardinals that he selected called the Amazon Synod. And it was studying pastoral issues in the Amazonian region in South America. But it became kind of a scandalous situation because these statues, these idols, were brought in for liturgical worship. It all began on the opening ceremonies in the Vatican Gardens, where they had a female shaman, and they brought in 2 of these statues, and they had everyone bowing down to them while the Pope sat on the side. And the media all over the world and Catholics everywhere who watched the opening ceremony thought, this is very odd. It looks like idolatry. It looks like a golden calf situation. And then throughout the remaining 2 to 3 weeks, these idols were placed in St. Peter's, by the altar of St. Peter's, and in a church called Santa Maria Traspontina, which is very near the Vatican. In a way, it was kind of an embarrassment to the Pope and to the Vatican, because everyone was asking for clarity. Is this supposed to be the Virgin Mary? Is it St. Elizabeth? And they said, no, it's not. It's a symbol of life, fertility, and mother. Ang isa sa pinakamalaking kasuklam-suklam sa Biblia ay ang pagsamba sa larawan na inukit. At ito ay ang paglabag sa 2 utos ng Diyos, sapagkat ang utos ng Diyos ay nagsasabing na huwag kang sumamba sa mga inukit na larawan. At ito ay nagpapaalala sa pagsamba kay Baal at sa gintong buya. Kung kailan? Siyempre, noong panahon ni Moises at sa iba pang mga ulat na nagmula sa Biblia. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na gawin natin ang ingatan ang Sabat na siyang ika-4 na utos? At sabi pa niya, alalahanin ang araw ng Sabat upang panatilihin na ito'y banal. Dahil nais ng Diyos na linisin ang paganismo mula sa kanyang bayan. Lumahok si Pope Francis sa isang seremonya at marami pang mga seremonya sa mga nakaraan na kinasasangkutan ng mga imahing gawa sa kahoy ng Pachamama, na kung saan inilagay ang imahin sa harap ng pangunahing altar sa St. Peter Basilica, at nanalangin siya, at pagkatapos ay dinala sa prosesyon sa bulwagan ng Basilica. At doon ay nagdasal si Pope Francis at sumama sa prosesyon. Ang Pachamama ay ang idea ng Diyosa ng daigdig o ang Mother Earth bilang ang Diyosa o ang Goddess of Fertility, na siyang responsable sa buhay at sa lupa at sinasamba ng mga
katutubong Andes. Ano itong ginagawa ni Pope Francis sa seremonyang ito at sa iba pang mga katutubong seremonya? Sinasabi sa Biblia na ito ay idolatria, na talagang ito'y pagsamba at pakikibahagi sa pagdakila sa dyablo. Ayon sa livesitenews.com, ang bagong seremonya ng misa ng mga Mayans na kinasasangkutan ni Pope Francis ay punong-puno ng paganong idolatria at mga simbolismo, mga iba't ibang larawan at pahayag mula sa Meksikanong kaparian ng San Cristobal de las Casas na malinaw na nagpapakita ng mga pagkakataon ng paganong idolatria, simbolismo at maling gawain na ipinakikilala sa simbahan para sa seremonya ng Katolikong misa. Ang sinaunang relihiyon tinatagusan ng politismo kung saan ang mundo, ang araw, ang buwan at mga hayop ay itinuturing na mga Diyos, at sa pamamagitan ng paniniwalang Panchesmo, ang mga bagay at nilalang ay may kaluluwa. At sa pamamagitan ng paniniwalang ito ay maaari kang makikipag-usap sa iyong mga ninunong namatay na at maaring maging ang pagsamba sa kanila. Sa headline news, Bigano, ayon kay Pope Francis, ang paganong ritual ay isang gawa ng pagpapasakop sa New World Order. Makikita mo si Bergoglio na tahimik na pinapanood ang satanikong mga seremonya ng evocation ng mga patay na isinasagawa ng isang shaman. Hindi ka panipaniwalang pinalala ang iskandalo ng pagkakaroon ng idolatriyang pagsamba sa infernal Pachamama sa Basilika ng Vatican. Si Pope Francis ay aktibong nakilahok sa isang pagano at idolatriyang ritual. Si Francis ay nagbigay ng 2 bagay upang makatulong sa kanya na siya ay maging aktibong lumahok, at ito ay ipinahayag niya sa publiko na siya ay pupunta para lumahok. At sa panahon ng ritual ay suot ng pinakamatandaang paganong kasuutan na upang bigyan ng akses ang sagradong lupon ng mga espiritu. We'll do a virtual circle, and we'll open a circle here today in spirit. And from that circle, we can visualize a sacred fire. Because sacred fire unites everything that exists in creation. So we'll put virtual tobacco in that fire as well. And we will honor earth, wind, water, and fire. We will honor the mineral aspect, the vegetable aspect, and the human aspect. Ang nasaksihan natin ngayon, kaibigan, ito'y gawain ng kadiliman. At ito ay sa dyablo. At ito ay tiyak na isang public act of apostasy. At sa darating na panahon ay ito tulak ang manalangin kay Brother Sun, debosyon sa inang kalikasan, dahil nais ng Roma ang ecological conversion. Ayon sa timemalta.com, ang ecological conversion ay nangangahulugan ng pagharap sa oras ng magkakaiba. Tayo bilang isang individual at isang lipunan na kailangan natin muling tuklasin ang ritmo ng oras, ang pagbabago sa pagitan ng trabaho at ang pahinga sa linggo bilang karaniwang pakikibahagi sa lingguhang araw ng pahinga. Ito ang ecological conversion na nais ng Roma para sa mundo, na nagbibigay ng inspirasyon sa mundo at sa lahat ng tao, na ito ay higit pa sa pagtugon sa mga alalahanin para sa kapaligiran. Ang layunin ng ecological conversion ay upang
igalang at pasalamatan ang huwad na Sabat, ang kabanalan ng linggo, at ang climate change agenda ng Laudato Si. Ito ay hindi mo maaring mapagpapahiwalay. Sa Colombia, noong nakaraang buwan lamang ang nakalipas, ang lahat ng mga tao'y nagtipon para sa nagkakaisang araw ng Roma na upang manalangin na ang lahat ay magkakaroon ng isang ecological conversion. Nais mo bang magbalik loob sa mga patakaran ng Roma at sambahin si Brother San? Manalangin lamang tayo at sumamba sa tunay na Diyos. At idalangin natin kay Jesus at hilingin sa banal na Espiritu na gabayan tayong lahat at linisin mula sa paganismo. Pagkaisahin ang iglesia sa katotohanan, sa salita ng Diyos, at ang sumunod sa utos ng Diyos. Kaibigan, paano nating tatanggihan ang paganismo sa pinakamataas na kahulugan nito? Ito ay ang pagsuko kay Hesukristo araw-araw. Isuko mo ang iyong buhay kay Jesus sa aspeto ng pananalapi, ang iyong kalusugan, ang iyong mga desisyon, ang iyong damdamin araw-araw, dahil si Jesus lamang ang larawan ng di nakikitang Diyos. Hindi natin kailangan ang mga larawang gawa sa kahoy o maging sa pilak, ginto o porsilana. Kailangan lang nating tumingin kay Jesus na siyang may akda at magtatapos ng ating mga pananampalataya. Kaibigan, si Jesus ay tumatawag na lumabas ka mula sa Babylonia. Apokalipsis Kabanata 18, talatang 4. Ikaw ba ay magiging bantay ng Diyos ngayon? At handang ibahagi ang katotohanan? Tumindig ka, kaibigan, dahil ang panahon ay malapit na. Hanggang sa muli, kaibigan, patuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos, ang mga katotohanan mula sa programang ito ng mga historya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.